Tuloy pa rin nga ang panghihimasok ng mga netizens sa isyu ng paggamit umano ng Pangulo ng iligal na pulveron sa loob mismo ng palasyo. Marami nga ang nagsasabi na hindi naman raw kakagat ang madla sa balitang ito kung walang pruwebang nakita. Maging nga ang ilan sa mga generals at vloggers ay nagsusuporta na rin sa aligasyong ito sa Pangulo, sapagkat maging nga ang mga dati nitong naging katrabaho sa administrasyon ay tila tinalikuran ng araw ang kuting ng norte, sapagkat maging nga sila ay hindi na masikmura ang mga karumal-dumal at kababalaghang ginagawa nito sa loob at labas ng palasyo. Attorney Trixie, Attorney Panelio at Attorney Glenchong kontra na rin nga raw sa administrasyon at may dalaw manong pasabog na siguradong magpapabagsak kay Marcos Jr. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangko Pinas. Hello mga palangga. Yes, good morning mula dito sa California. Malungkot na balita dyan sa Pilipinas. Actually, updated naman ako kaya lang wala lang ako energy to talk about it nung nangyari. But, well, kawawa talaga yung ating mga estudyante doon na mga biktima. I think, yun, so hindi pa nakakaalam, nagkaroon po ng pagkitil ng buhay ng mga inosenteng mga estudyante sa Mindanao State University. Umaga dyan sa Pilipinas. Kahapon dyan sa Pilipinas. So, ano na ba yung nangyayari sa bayan natin? So, I think ito na yung impact ng pagiging weakling o weak nicotine. So nakakalungkot dahil ayun, may nagbuwis na naman ng buhay ng ating mga kabataan, although yung mga pangyayaring insidenteng mga ganito ay hindi natatapos-tapos dahil of course sa mga ganitong klaseng grupo na sinusuportahan din ng mga tiwali sa gobyerno at ginagamit tuwing eleksyon o kung may gusto silang patumbahin, 'di ba? So, 1 week ago, mga palangga, kung natatandaan ninyo, nag-release ng nag-release ng proclamation number 403-404. Itong si Kuting, kung saan ay binigyan ng amnesty ito ngang mga rebelding makakaliwa. Hindi lang makakaliwa, lahat ng mga hindi dating lahat ng may mga kasalanang pagtatraidor sa bayan, pagpupuksa sa lipunan, pagpupuksa sa kinabukasan ng inyong mga anak, ay binigyan ng amnestiya ni Kuting. So what do you expect? Okay, gusto nila mag-ari-arian or sige, bago ko sa himayin kung ano ba yung impact nitong itong pangyayari at ang connection niya sa proclamation ni Kuting. Actually, nung nalaman ko na may malungkot na pangyayari dyan sa MSU, tinignan ko agad kung may pronouncement na si Kuting. Alright? Tinignan ko agad kung nagsalita na ba siya. So, it took like more than almost 2 hours bago siya nag-release ng kanyang motherhood statement. Okay? Bago siya nag-release ng motherhood statement, mahigit pa 1 oras. So, bangag pa siya. Alright? Bangag pa, natutulog pa dahil Sunday, dahil, nagpulburon sila, Saturday night, ganyan. Hindi po ganyan ang leader. Dapat rider and then magpakita siya ng sense of life. Na, when I say sense of life, hindi lang basta statement dyan sa presidential communications. Dapat ipakita niya yung sarili niya, okay? Yung itlog niyang laging pinipisat ni Lisa Smugs, kaya hindi siya nakakapag
desisyon, okay? Ipakita niya sa taong bayan, ipakita niya sa mga biktima o sa buong nasyon na meron siyang angas, meron siyang power, meron siyang, at talagang concern doon sa nangyari sa MSU bilang isang leader. Wala kahit balikan niyo ang kanilang mga posting, mga palangga, kahit balikan ninyo, ang tagal pa niyang bago magsalita. And the statement is ito. Tingnan natin. Ang kanyang mga motherhood statement. This common, right. Ito. Actually, nung nabasa ko tong article na to, yeah, 4:55 PM dyan sa Pilipinas, 4 pa lang yung nasawi. Okay, tas 50 yung namatay sa Manila Bulletin actually. So nabasa natin 'yan at tinignan ko nga, inabangan ko nga ang report, ang statement ni Kuting mga palangga. At dun sa kanyang statement, okay, ni Kuting ay sure na sure siya na ito ay may foreign intervention o mga foreigner ang salarin nung mga pagsabog na ito. At by the way, nakakalungkot ang bayan natin, oh. Merong 4 hours ago, 5 hours ago, nagkaroon ng lindol na naman. But anyway, let's talk about this sa kanyang statement, okay, ni Kuting. Okay? 11 hours ago, actually bago natin himayin 'tong kanyang statement, nakakalungkot kasi even ang talagang mainstream media, walang kritisismo dito sa kapalpakan, sa kabangagan nitong Kuting, itong Marcos Jr. na ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, nasungal-ngalan na halos lahat ng mga bunganga niyan. Okey, sabi ni Kuting, "We will bring perpetrators of Marawi bombing to justice." Okay, siyempre, motherhood statement. President Marcos Jr. denounced the bombing of the Mindanao State University and Marawi communities on Sunday that killed 4 people, assuring that the government on top of the situation and helping the victims of the said attack. Okay? The president extended his condolences to the family. The very common na sasabihin niya na, "Oh, ganito, kawawa naman yung mga biktima." Ayan, sabi dito, sabi ng Presidential Communications, the president extended his condolences to the families and loved ones of the victims, blaming foreign terrorists behind this incident. Okay, itong pag-atake. Okay, tingnan natin 'to. 1 oras mahigit bago siya nagsalita na sinasabi niya, kinonfirm niya na kasi inano nila, pinublish nila dito, na foreign intervention, foreigner ang may kagagawan nito. Imagine mo kung gaano kabangag itong presidenteng Kuting ninyo o first gentleman. Hindi pa nga, I mean, bago niya sinabi 'to, hindi pa nagla-live yung kanyang DND, isa pang Julol na si Gibo, hindi pa sila nagbibigay ng statement sa taong bayan. Nauna siya na sinasabi na may foreign intervention, I mean foreign ang ng bomba doon, mga kababayan. Tapos wala pang nagsasalita sa AFP, DND, wala pa siya ang nauna, which is tama naman na siya ang mauna, pero talagang confirm na may na ibang lahi nga ang salarin ng ito. Salarin ng diyan sa MSU, mga palangga. Wala pang investigation. Nakita mo kung gaano kabangag. Foreigner daw ang sabi niya. Confirm na foreigner. Then later on, sabi ng DND, iimbestiga nila, the usual thing. The usual thing na thorough investigation, titignan ang lahat ng mga anggulo, titignan kung sino yung mga ganito. Kasi nung mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, may mga natsugi na mga rebelde, ng mga grupo ng maute, ng ganito, ng ganyan, ng mga iba't ibang grupo na kumikitil ng buhay ng mga inosente. You know what I mean, di ba? So sure na sure siya na foreigner. Baka naman alam niya kung sino to mga to. Kilala niya. Di ba? Baka kilala niya kasi sure na sure siya.
Paano nakalusot? Anyway, paano nakalusot itong mga foreigner na ito? Hindi, palpak na naman kayo ang inyong immigration, palpak na naman ang inyong DND, palpak na naman ang inyong national security, which is palpak naman talaga. Wala namang kaduda-duda, palpak. Bakit hindi nyo na-intercept itong pangyayari, itong sinasabi mo, kung titignan natin yung sinasabi ni Kuting na ito ay mga foreigner, bakit hindi nyo na-intercept yung pagpasok nila sa Pilipinas, mga buwaka ng gininan nyo? Kasi abala kayo, what? Abala ka Kuting, abala ka Lisa Smugs, sa smuggling business ninyo. Abala kayo sa panggigipit ng mga taong nasa gobyerno na naglilingkod at tinatamnan nyo ng mga kaso. Abala kayo kay Sara kung paano nyo pabagsakin. Abala kayo kay Duterte, abala kayo sa pakikipagsabuatan sa mga makakaliwang grupo para what? Pabagsakin ang Vice President. O baka naman Kuting hindi ka makalabas. Kaya motherhood statement na lang. O baka nagsasuffer ka na. Okay? Nang napamaluba ng karamdaman mo. Kaya hindi ka makabangon. Nasobrahan ka sa bangag, di ba? Kasi hindi ganyan ang, alam nyo, ang isang leader. Ang isang presidente, kasi hindi naman siya leader. I'm just talking kung ikaw ay tunay na leader. Kasi hodang, puyat ka. Di ba? Puyat ka dahil sa katatrabaho. Pero sa case na puyat siya sa kakapulburon. Nakita mo na yung nasasakupan ay nangamatay na. Ang i-release mo, motherhood statement, eklabush, ganun lang. Di ba? O baka naman hindi ka makatayo dahil nasobrahan kayo ng kakabatak ninyo. Kasi hindi ganoon mga palangga. Kailangan tumayo ka, magsuot ka ng jacket. Bakit kailangan niya pa mag-makeup? Although nagme-makeup yan siya. Kapag ini-interview ko yan, mga palangga, nagme-makeup. Hindi mo kailangan mag-makeup, magme-makeup ka pa? Ano ka, binabae katulad? Well, ano ka, binabae ka Kuting? Well, nung bagets ka pa, ikaw ay nag-aaral pa dyan sa, okay, tsaka natin sabihin baka ngayon na sabihin ko na, balita ko, nung college days mo, sumuchore baka ng boylet. Baka binabae ka pa kasi nagme-makeup ka pa, di ba? Well, anyway, part naman yun kahit na, I'm just saying, okay? Hindi mo kailangan mag-makeup para lumabas ka dyan at iharap mo yung malailipante mong cameraman na si Franz na ginawa mong undersecretary para magsalita kay address mo ang kasalukuyang nararanasan ng iyong bansa. Diba? O binabae ka, katulad ng Jonakis mo. I have explosive expose. Okay? Later, patungkol sa ginagawa ni Sandro at iba pang mga anak ng politikong nanghahalay ng mga kabataan. I'll talk later. Balik tayo dito kay Kuting. Yan ba ang tamang pag-address ng problema ng bayan? Walang kang pinakitang sense of, malay ba namin? Yung statement na yan, hindi malay namin. Yun, si Lisa Smugs na nga may gawa niyan, tulog ka pa. Kasi hindi ka makagulapay. Si Lisa Smugs, lurat ang mata dahil, ganyan ang mata, butlog. So, itong nangyayari to, posibleng ganitong anggulo. Sige, bigyan natin ng anggulo, mga kababayan. Nakakalungkot na yung, ano ba sinasabi nito ni Kuting muna? Tapusin naman natin, baka may matino siyang sinabi dito. I condemn in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign upon the Mindanao State University and Marawi communities early this Sunday morning. I extend my most heartfelt condolence to the victims, their loved ones, and the communities that have been target of this latest assault on peace. Government assistance on those impacted is ready and forthcoming. Okay? Initial reports, 4 people were killed. The chief executive
said that the government is now working closely with the regional government of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and the concerned local government units for their swift response in what he called as the latest assault piece. I thank them for their swift chuchu walang kwenta. Sabi niya, sabi ni Kuting, I have instructed to the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines to ensure the protection and safety of civilians and the security of affected and vulnerable communities. Ngayon ka palang mag-instruct na may mga biktima na. Dapat ibinuhos mo ang pondo ng bayan, ang mga confidential funds ninyo, DND, okay, ng mga ahensyang may kinalaman sa pagpasok ng mga foreigners na ito na sinasabi mo dahil ikaw ang nagsabi niyan. Okay? Prior sa investigation, prior sa hindi pa nalalaman, mayroon ka ng conclusion at confirm mo na mga foreigner. Dapat ginastos ninyo ang pera ng bayan para hindi makapasok ang mga masasamang damo. O baka yun yung mga Afghanistan. 'Di ba? Afghans rather. Baka yun yung mga Afghans. 'Di ba? Na may nakapasok na. Na isinikreto nyo rin sa taong bayan na may agreemento na kayo dito sa Amerika na ikulkulin, kulkulin i-baby itong mga foreign, itong mga Afghans na ito. Baka yan sila. Hindi natin alam. Pwede rin tayo mag-conclude, di ba? Ngayon, lawakan natin ang ating pag-intindi dito. Maari itong pangyayaring ito, pwede rin gamitin ng gobyernong ito na mag-declare ng martial law, not lang sa Marawi but sa buong Pilipinas para to stay in power. Dahil baka nakaratay ka na ngayon, Kuting, baka iniinda mo na ang hagupit ng tadhana. Baka kinakastigo na ang iyong body system ng karma. Kaya gumagawa kayo ng eksena. Ayan, patanong yan. O, gusto niyo ko ipatawag na naman dyan sa Congress, katulad ng pagpatawag niyo sa SMNI, kapag kino-question kayo, o sige, tatanungin ko kayo. Baka naman ito, Kuting, ay pakananin nyo ni Lisa. Baka. Patanong. Hindi ko kinonfirm. Baka lang. Itong mga taong nagpasabog dyan sa MSU ay kayo ang may gawa. Baka kayo ang may gawa para what? Magkaroon ng martial law to stay in power or what? Pwede rin, mga palangga, ang gagawin nila, dahil ang pinakapunot dulo, mga anggulo dito, di ba binoboljak si Inday Sara? Natatandaan ninyo na sinabi ko sa inyo January nung nagsimula, last year pa, na nagbratatatatatat ako dito sa kamangkahayupan ng gobyernong ni Kuting. Sabi ko sa inyo, kung kayo ay follower ko, mga palangga, sabi ko, abangan ninyo ang bakbakan last quarter of the year. Nung sinabi ko yun, lahat ng bakbakan, maisip mo lahat ng bakbakan, pasok dun sa banga. Nagkamali ba ako? Kasi sabi ko sa inyo, tatalbugan ko na si Nostradamus talaga eh. Lahat ng mga manghuhula sa Pilipinas, tatalbugan ko lahat yan. Aagawan ko ng karir. Okay? Ngayon mga palangga. Baka naman, okay? Dahil pinupukpukpuk, binoboljak-boljak nila si Duterte at si Sara, di ba? Look at the ICC, Eklabush. Dadako tayo dyan mamaya. Minamadali nila na i-impeach si Inday Sara, which is wala namang grounds of impeachment. Dahil ito ay talagang pakikipagsabuatan lang nila sa mga bayaran sa Congress at dyan sa mga mainstream media para bugbugin si Sara sa social media at sa mainstream media. Which hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi naman magwawagi yan. Kasi nakakaramdam na si Kuting na malapit na ang katapusan ng buhay niya, kaya gusto nilang ligwakin si Inday Sara para next in line ay si Tambaloslos. Isa yan sa mga posibilidad. Sige, magtatanong tayo. So ikaw, Lisa, Kuting, so kulang na lang, gusto nyong ganunin si Inday Sara? Literal man yan? O hindi ang ibig ko sabihin, di ba? Patanong to, patawag nyo kami sa Congress pag nagtanong kami, patawag nyo kami lahat, mga baka ng ina nyo. Uniwise, speak update tomorrow, December 4. Yes,
Quezon City Circle. Maverick, ang laki ng CIF ni Kuting, bakit nalusutan sila ng terorista? Exactly, Palangga. Exactly, Maverick. So baka naman ito'y pakananin nyo. So Lisa, Kuting, Tambaluslos, pakanahan nyo bang kumitil ng buhay ng mga inosente sa MSU? At nakipagsabwatan ba kayo sa mga foreigners na ito na sinasabi mo para mangitil ng buhay? O patanong yan, hindi ko kinonfirm. Baka. O ano, gusto nyong kitilin ang aming karapatang pantao, ang aming karapatang magsalita, malayang pamamahayag, katulad ng ginagawa nyo kay Eric na pinagpapaliwanag si Tambaluslos about the travel expenses. Tapos pinuruhan nyo ng mga hayop kayo. Tapos gusto nyong idamay ang buong pamunuan ng SMNI. The design is very Lisa Smugs. At ikaw naman, Senator Amy, anong ginagawa mo? Hindi mo alam ang galaw ng kapatid mo? Aba, Inday, mag-ingat-ingat ka na. Dahil baka nililitsyon ka sa, ini-etchos-etchos ka lang ng mga ito. Sa dami ko nang sinabi dito, hindi na mapagkakatiwalaan to mga to. Hindi ba? Bakit hindi mo na-intercept, Kuting at Lisa? Ang mga buwaka ng inang to, mga kababayan, mga palangga, abala sila sa pag-intercept ng mga private conversation ng mga ordinaryong workers ng gobyerno. Yung buwaka ng inang Lisa na yan, wina-wiretap niya yung mga taong pinagdududahan niya na mga puting ahas. Kundi ba naman demonyo itong mga buwaka ng inang to? Na dapat yung sinispend yung pera, na pera ng bayan, ang pinabayad yan sa Ashgard Intel firm. Okay? You know that, diba? Sinabi ko na yun sa inyo. Imbis na ibuhos ang pera, paano ma-intercept, paano mapigilan yung pagpasok ng foreigners na sinasabi mo, Kuting, pero abala kayong mga buwaka ng genemies ninyo. Sa pagtatap ng mga telepono telepono ni Attorney Glenn Chong, telepono ni Attorney Vic Rodriguez, telepono ng mga tao ni Inday, 'di ba? Pati yung mga taong malapit sa akin. Yan po ang pinagkaabalahan nila na hindi naman tayo kumikitil ng buhay. We are here to expose sa kabulukan ng gobyernong ito. Tapos nalusutan kayo ng foreigner na sinasabi mo, hindi mahina kang nilalang, mahina kang leader, which is you are not a leader. You are a Kuting. Di ba? Nakakakulo ng dugo talaga mga hinayupak na to. Hindi pa tapos ang investigation. Mayroon na siyang confirmed na mga foreigner. Di ba? Nasaan ang inyong intel funds dyan na hindi nyo to kayang? Well, what do you expect, mga palangga? Ito yung napag-usapan na natin. Kung nga yung mga pampasabog na si Chanderamani, diba? Asan si Chanderamani? Pinakawala nila. Inarbor ni Mel Robles. Pakatalan natin palangga, ha? Kasi nagkakalimutan tayo dito. Kung sa bagay, ito nga, pinakawalan ninyo. Ayan, si Chanderamani. Pinakawalan ninyo na nahulihan ng pangpasabog ng kung ano-anong mga... nawala yun. Ayan, ng pampasabog. Yan, pinakawalan nila yan, mga kababayan. I-post lang natin dito palangga. Alright, dito sa kabila. Ayan, nakita nyo, di ba? Pinakawalan nila yan. Sa tulong ni Mel Robles. What do you expect dito sa mga foreigner na sinasabi? Yan, nahuli yan, non-bailable. So ano expect nyo dito sa gobyernong ito? Pinakakawalan yung mga grupo ng sindikato, pinakakawalan at ina-appoint pa as ginawa pang special envoy to China ang business partner nilang smuggler sa China Philippines Unified Enterprises. Remember that? Si Michael Ma? So, lubog na ang gobyernong ito, mga palangga. Ang Pilipinas lubog na. Ang gobyerno natin nandiyan, hindi naman mawawala. Pero yung mga
Katulad ni Kuting, ni Lisa na nilulubog, Ginoo, nililimas na ang pera ng bayan, nakikipagsabuatan na sa sindikato. So ang impact nito, weak government. At tama si Duterte. Dahil bakit weak? Paano hindi magiging weak kung sabog ka sa ipinagbabawal na pulburon? Makakapag-isip ba? Kahit sino sa inyong magpulburon dito, hindi kayo makakapag-isip ng tama para sa pamilya ninyo, para sa komunidad ninyo. Kasi wala ka na sa normal na kaisipan. Kasi sinira na ng pulburon. At ang ginagawa nila ngayon, kundi pagpa-power trip, walang pakundangang pagnakaw ng pera, walang pakundangang pagpapanalo sa